Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Biyernes, ika-30 ng buwan ng Hulyo taong 2021. At gaya po ng palagiang walang sawang paalala sa inyong lahat, lalong-lalo na sa panahon ng Delta variant. Magsuot po kayo ng inyong mga face mask and face shield. And when you go out of your homes, better be sure maintain your social distance of 2 meters or 6 feet, 6 na pie. Maghugas din kayo ng inyong mga kamay with soap and water. At huwag niyong kalilimutan na magpalakas ng inyong mga katawan. Now, alam niyo ba na yung Chinese General Hospital ay naglabas ng isang babala laban dito sa Delta variant? Alam niyo kasi, itong bagong baby, bagong panganak ng coronavirus, daming anak nito eh. Kung ano-anong lumalabas eh. Nag-mutate kasi, nagmumultiply eh. Galing ko ito sa India. At dumating na po sa ating bansa. Mas makamandag, mas madaling makahawa, at mas lalong mahirap ma-identify. Malaman kung alin dito sa mga variants. Unang-una, hindi nga natin nakikita. Sangayon po ito kay Dr. James D. Ito po ang presidente at CEO ng Chinese General Hospital Medical Center. Ito po ay inilabas niyang babala. Kasunod ng sunod-sunod na kaso ng Delta variant na nai-report. Kaya ang pakiusap ng Chinese General Hospital sa pamamagitan ng Dr. James D. Tayo po ay manatili sa bahay kung maaari lang. Iwasan po natin ang lumabas. Palagi tayong magsuot ng face mask. May kasamang face shield. At kung kayo ay nasa loob ng ospital, ganun din ang gagawin nyo. Pag kayo aalis at lalabas sa ospital, ganun pa rin, suot nyo pa rin yun. At pag kayo raw dumating sa bahay, goli kayo. Goli, maligo. Immediately take a shower and change your clothes. Palitan nyo kagad ng inyong damit para maproteksyonan nyo ang mga miyembro ng inyong pamilya. Baka may dumapong Delta variant eh. At palagi nyo raw tatandaan na kayo ay umiwas sa mga masikip, kumpol na mga lugar. At siguruhin nyo na talagang pinatutupad ninyo yung 2 metro o kahit na 1 metro. Pero ako, ayoko ng 1 metro, 2 metro para sigurado sa mga tao, sa lahat ng panahon. Sa ngayon po sa World Health Organization, yung nabakunahan sa kayong hindi nabakunahan, dapat talaga magsuot ng mask para yung virus mapigil natin ang pagkalat. At yung as a responsible individual, dapat daw, alam natin ang ating tungkulin bilang tao. Hindi lamang para maproteksyonan ang sarili natin, pati yung kasamahan natin. Yung masasalubong natin, yung makakatabi natin. Yun lang naman ang gagawin natin, yung paulit-ulit natin paalala sa araw-araw ng ating programa. Paalala sa umpisa ng programa, paalala sa bago matapos ang programa. Doon naman sa mga hindi pa nababakunahan, ang paalala ng Chinese General Hospital na si Dr. D. Pareho din ang paalala natin at paalala rin ni Presidente.
Huwag na kayong mamili, magpabakuna na kayo. Sapagkat, pag kayo'y nabakunahan, siguradong maiiwasan yung pag tinamaan kayo, hindi na kayo pupunta ng ospital, hindi rin kayo mamamatay. Paulit-ulit nga sinasabi natin, maghugas ng kamay. Pag meron kayong pagkakataon, hugas kamay, sabon, tubig. At palagi kayong, dapat maganda yung ventilation, yung aire, umiikot. Huwag na kayong, pag nakakita kayo ng lugar na mga masikip, huwag na kayong pumasok doon. O kaya naman sarado. O sabi mo, dito lang tayo sa labas. Mag-uusap o kumain. Etong mga binabanggit natin sa inyo at ni Dr. James T. Yun ho ang mga kalakaran na talagang makakatulong para mapahinto natin, maiwasan yung pagkalat ng virus sa ating mga katawan. At alam nyo, hindi biro-biro po yan, sapagkat itong tinatawag na it's a matter of life and death. Sapagkat, di ba sinasabi nga yung Delta variant, mas makamantag. 3 times daw 3 times dangerous. 3 times transmissible. O biro nyo yan, puro 3 times. Mabuti sana kung meron tayong 3 buhay o 6 na buhay, gaya ng pusa. Kahit mamatay tayo, buhay uli. Hindi po ba? Kaya tandaan po ninyo yan. Punta naman natin itong, ito, alam mo, kumisan, ayaw na sana nating talakayin yung mga negative. Pero kung hindi mo naman kasi suriin at bigyan ng kaukulang mga komentaryo, baka akala nung nakakabasa o nakakaparinig, totoo. Ngayon itong isa, ewan ko kung sino naman to. Isa naman daw itong fellow dyan sa Ateneo School of Government. Ito raw si Presidente, gumawa kasi daw ito ng mga unrealistic na mga pangako. Yung mga pangakong hindi naman daw matutupad, ginawa niya. Kaugnay daw sa pagtigil ng korupsyon, ng illegal na droga, human trafficking. Yun naman daw mga problema ngayon, matagal ng problema sa Pilipinas. Ayun naman kung matagal ng problema, ibig mo sabihin, pag ikaw nakapokus, nabigyan mong solusyon yung problema ngayon, hindi ka magtatagumpay dahil matagal ng problema. Kaya nga bibigyan mo ng solusyon kasi matagal ng problema. Hindi yung unrealistic. Yung sinabi ni Presidente, tatanggalin ko to the barest minimum ang korupsyon. Ano namang unrealistic doon? Kasi nagawa niyang gawin yun sa Davao. Talaga na-reduce niya yung korupsyon doon. Marami siyang mga programang ginawa. Halimbawa, pag meron kang lisensyang hinihingi, kailangan 3 araw. Either you grant or deny. Huwag mong pabalik-balikin. Pag pinabalik-balik mo yan, ibig sabihin nag-aantay ka ng lagay o hihingi ka ng lagay. Isa pa, talagang yung mga siraulo kinukulong niya. Ang madalit sabi, bilang presidente, he has vast powers, malawak ang kapangyarihan, pwede niya naman gawin. At hindi totoo na hindi niya naisagawa yung mga pangako niya. O halimbawa, yung korupsyon. Sige nga, sabihin niyo sa akin, sinong presidente sumipa ng 7 ba o 9 na general na involved sa droga? Hindi ba siya lang?
Sinong presidente ang nagtanggal ng mga kaibigan niya sa kabinete dahil lamang ito'y naamoy niya na may ugnay sa korupsyon? Di ba siya rin yun? Kaibigan, kaalyado, kamag-anak, USEC, assistant sec, dyan sa customs. Hindi po ba namin tinanggal yan? Doon sa immigration, sino ay involved? No? Yung mga binabanggit na 42. Customs ba yun? O customs yata yun? O immigration? 42 personnel, sinipa niya. Marami yung tinanggal. At saka yung in-streamline niya, yung mga procedure, pinababa niya yung bilang ng araw ng pagbibigay ng permit. Pagbabalik-balik mo, ayaw niya yun. Marami yung nagawa. O yan naman sa droga, paano niyo sasabihin hindi naging matagumpay yan? Ilang daan na ba na mga drug den ang tinanggal niya? Yun lang sa munting lupa. Hindi ba sa panahon pa nila, ano yan? Nila Pinoy, panahon ni Dilima. Kaya nga nakademanda yan eh. Kasi sa halip na buwagin nila, nako nakipagkutsaba pa sila, gumagamit pa ng pera ng drug money. O kaya nga nakademanda yan si Senadora eh. Ilan ba ang sumuko? O hindi ba, mahigit sa 1 milyon? Ilan ang inusig? Libo-libo rin. Marami ang hinuli. Marami ang inaresto. Sabihin niyo naman, marami naman pinatay. Maraming pinatay. Kung lumalaban naman sa'yo, o kung marami napatay, bakit marami din ang namatay sa mga pulis? O sige, paano niyo papaliwanag yun? Hanggang kayo, hindi naman kayo makaimik dun sa... Matagal ko na po yan, tagapagsalita pa ako. Hinahamon ko na yung mga human rights. Paano niyo paliliwanagan ang taong bayan sa sinasabi niyong itong si Presidente Duterte ay ang nag-uutos na patayin yung mga mahihirap na involved sa drugs at kung sino bang involved sa drugs. Dahil na sinasabi niyo na yung mga pulis, basta na lang pinapatay yung mga inaaresto nila. Hindi ba sabi ko, sige paliwanag niyo nga. Kung hindi ako nagkakamali at that time, nung ako'y nagpagsalita, 89 ang napatay na pulis during drug operations. At mahigit sa 100 ang serious. O paano niya ipapaliwanag? Hanggang ngayon, hindi naman po nila tinanggap ang hamon ko. Kasi hindi nila mapaliwanag bakit nga naman maraming patay. Simple lang. Sentido ko muna yun. Ang paliwanag doon, kasi nga, nagkikipaglaban O di may casualty rin dito sa kabila. Ano pa? Ano pang pinungako niya? Sabi niya, tatapusin ko yung Communist Rebellion. Di ba tinatapos niya na nga? Hindi pa tapos. Ang gusto niya naman kasi pag sinabing ngayon na. Hindi, kung continuing nga Ang mahalaga, nagkaroon ng inroads na tinatawag, napasok mo na-reduce mo yung degree, yung level ng korupsyon, ng kriminalidad. Di ba sa kriminalidad na lang 60% reduction ng criminality rate. Tanungin mo yung mga nagtatrabaho sa gabi. Yung mga nagtatrabaho dyan sa mga factory, sa mga malls. Kasi umuwi sila gabi na. Takot na takot nun kasi na-hold up sila, na-snatch sila ng mga telepono. Hindi ba? Relatively, malayong mapayapa silang nakakapasok sa trabaho o umuwi sa kanila ng isang piraso. Hindi ba? Hindi kagaya nun. May nare-rape, na-hold up, nababaril, napapatay, nasasaktan, nananakawan. Diyan sa mga rebelde, kita niyo naman, dami sumuko na. Yung terorista, hindi naman siya nanalo. Ito namang sa Marawi. Ginagamit nila itong Marawi.
Gaya nga na sinabi ko kanina sa isang, o kahapon, sa isang interview natin. Bakit daw sinasabi ni Presidente, binanggit niya yung Marawi. Hindi pa nga daw tapos eh. Binabanatan din siya ng mga ibang senador. Ha? Kayo naman, yan pong Marawi, hindi ba sinalakay, sinira, pinagbababaril, binomba, nagkaroon ng labanan eh, giyera nga ho eh. Okay. Para ho nung panahon nung hapon, nung binomba ang Maynila, hindi mo completely halos. Demolish yung mga buildings natin. Ganon din ang nangyari doon. O, ngayon, sabi nyo, bakit 5 taon na? 4 na taon na? Bakit hindi pa nakakabalik? Kayo naman, alam nyo, madali pong magtayo ng isang syudad kesa mag-repair, mag-rehabilitate ng sinirang syudad. Aba, yun lang yung mga building, yung pag-demolish mo lang ng mga building dahil hindi na uubra yun eh. Hindi ba kailangan yung mga debris nun? Yun lang pagtanggal nun eh. Abuti na kayo ng siyam-siyam. Tatayo pa kayo ng mga bahay. Marami. Ang mahalaga, hindi tumigil ang gobyerno na patuloy ang pagsasaayos ng sinirang syudad ng Marawi. At sinasabi nga ni Secretary Del Rosario, siya ang Marawi chief eh. Siya ang chair ng Department of Human Settlements and Urban Development at siya binigyan ng special na assignment, ayusin mo yung Marawi. Sabi niya, abay marami na tayong nagawa. 75% kumpleto na tayo. O biro nyo, 25% na lang. Konting hinay-hinay lang. Huwag mo kayo mag-alala. Kayo naman mga kritiko. Kayo naman pinalalaki nyo pa yung yung dalamhati. May dalamhati na nga. Dadagdagan nyo pa ng disappointment. Papalablagaban nyo pa. Para kayo bubuhos ng gasolina sa isang nag-uumpisang sunog. Maglalagablab yan. Kayo talaga. Alam nyo ba na 200 mahigit ang bahay na naitayo na sa Marawi? At ito ay ita-turn over na ngayong papasok na buwan. At dahil sa mga donasyon sa mga pribadong housing developers, sa repair and construction, ang repair and construction ay patuloy nang ginagawa. Diyan din sa mga moske. Yung ang Masjid Jerusalem, hindi po ba inaugurated na nung Huwebes pa? Masyadong nagmamadali yung mga iba. Mas natandaan nyo, it's easier to build than to repair. Nung isang linggo lang nag-turnover po sila ng 170 permanent houses to informal settler families. Kasunod po nag-transfer sila ng mahigit sa 120 two-bedroom housing units sa mga miyembro ng 8 local homeowners associations. At nag-award din po sila ng 70 donated permanent housing units na galing sa Japan. Noong Pebrero, 109 internally displaced families, yung nawalan ng bahay, inilipat to doon sa permanenteng housing units. Yung pong mga nakompletong infrastructures doon sa lugar na yun, marami. Ito yung Armed Forces of the Philippines, yung Marawi Maritime Outpost, Mapandi Bridge,
Bangkolo Bridge, inayos ito. Marawi City Fire Substation at yung Philippine National Police Community Police Assistance Center 1. Kaya yung mga residente, nagsisimula na rin silang mag-enjoy dun sa nakikita ninyang pag-usbong ng mga sinimulang construction at rehabilitation. At ito, nagpapakita lamang na talagang yung pangako ni Presidente na gagawin niya ng bagong Marawi City ay tinutupad niya. Yan. Yan po ang katotohanan niya. Ano pa? Ano pa bang meron? Naku, ito naman yung rebelde, ayoko na itong banggitin ng pangalan dito. Parang hindi ka dapat mabanggit ang pangalan nito eh. Itong rebelding sundalo na naging senador. Wala nang ginawa ito kundi manira ng tao. May namatay pa nga dahil sa kanya. May nagpakamatay. Walang nakikita itong kahit ng kabutil na kabutihan ang ginawa ng administrasyon. At saka ubod ng yabang nito. Ang tingin niya sa sarili niya, siyang pinakamagaling. Pero doon po sa kanyang class sa PMA, nako, wala siyang binatbat doon. Ayaw sa kanya. Hindi ko nga malaman. Anong tinuturo nito? Delikado mga estudyante nito. Binibiro na naman si Presidente, diktador daw. At yun daw mga sinabi ni Presidente sa SONA. Hindi daw sumasalamin yun sa realidad. Ano ba? Alam nyo, yung mga sinabi ni Presidente, matagal na inulit niya lang pinapaalala niya lang ang tao, yung kanyang mga ginawa sa 5 taon. Kaya nga inabot ng 3 oras kung dito sa programa natin, 4 na oras na tayo na nag-i-enumerate, di pa tayo tapos Sino-shortcut ko na lang nga yung iba Ay, nako. Ano pa? Sino pa? Sino pa ang mga mahihilig na bumatikos niya? Nako, isa pa itong mga bayan. Itong mga bayan black. Hindi ba sila Sila Carling? Sabi nila, nag-boycott daw sila. Hindi sila umattend. Tatawa ako sa inyo, Carling. Hindi nga kayo umattend, pero nag-monitor kayo. Nanood kayo sa TV. O ano ba yun? Diyan tawag mo doon. Di umattend ka rin. Ang tunay na boycott, wala. Wala kayong... hindi kayo manonood. O pag hindi naman kayo nanonood, wala kayong masasabi. The fact alone na may mga sinasabi kayo, ibig sabihin narinig yung mga sinabi ni Presidente. Kaya nagko-komentaryo kayo. Kaya ang hirap sa inyo. Kung ako kayo, kung ako nasa makabayan, umattend ako. Makikinig ako kay Presidente. Paggalang yun sa posisyon. Kung ayaw nyo sa tao, di yung posisyon, galang nyo. Pareho rin sa inyo. Maraming hindi gumagalang sa pagkatao ninyo dahil sa inyong mga political leanings. Pero dahil sa posisyon, ginagalang pa rin kayo. Ganun lang yan. Sabi naman ng ibang, yung karapatan, isa pa yun Karapatan daw. 5 taon, sabi niya. Ito raw walang katarungan itong panahon ng 5 taon ni Presidente Duterte. Walang kapayapaan. Puro lang daw terror at criminal negligence. Lahat daw ng mga sinabi ni Presidenteng achievements, hindi raw nito mapapagtakpan yung mga libo na pinatay dahil sa mga patakaran at programa na patuloy pa daw.
Yan daw ang legacy niya. Isang full-blown human rights crisis at democratic backsliding. Ay, nako. Alam nyo, tandaan nyo, si Presidente Duterte, ayaw niya ang anumang tao, anumang grupo na ilalagay sa panganib ang buhay at kalusugan ng kahit na sinong Pilipino. At gagawin niya ang lahat, sukdulan na ibigay ang kanyang buhay upang ang kanyang tungkulin bilang presidente ng bansa. Ano ang tungkulin? Ang pagsilbihan ng matapat at bigyan ng proteksyon ang sambayanang Pilipino. Iyon ang ginagawa niya. Yun ang mga reklamo ng mga human rights. Ginagawa nila yun kasi nga, sila ang kalaban ng Estado. O natural, pagkalaban ka ng Estado, magsasagawa ka ng mga labag sa batas, bakit naman yung Estado hindi lalabanan ang mga pinaggagawa mo? Alam nyo, sa anumang digmaan na nilulunsad ng kahit na anong bansa, talaga hong merong casualty. Meron talagang tatamaan. May mga inosente. Pero kasama ho yan. Talagang may madadamay in the crossfire. Pero hindi po yan ang patakaran ng gobyerno. Ang patakaran ng gobyerno ay itigil ang lahat na uri ng karahasan na hindi naaayon sa batas. Kasi meron nung naaayon sa batas na karahasan. Kagaya halimbawa, ano ang karahasan? Pagpatay. Sa batas, bawal ang pumatay. Pero pag ang buhay mo ay nanganganib, o ang kamag-anak mong buhay nanganganib, o ang kaibigan mo ay nanganganib, o ang isang estranghero at nandiyan ka, nanganganib, pwede mong gamitin ang karahasan upang iligtas ang sarili mo at yung mga binanggit kong iba. O yan ang tinatawag na lawful violence. At yun naman mga sinasabi na yung IBP daw, sabi daw, 63 abogado ang pinatay sa ilalim ng administrasyon. O alam nyo, lahat ng administrasyon may napapatay na abogado. Huwag niyong sabihin na pinapatay ng administrasyon yun. Hindi naman. Ito pang abogadong ito, abogado presidente natin. Yung mga nangyayaring patayan, meron ng mga punot dulo yun. Pwedeng personal, pwedeng alitan sa mga ari-arian, pwedeng mga binggansangan, pwedeng inggitan, pwedeng hindi nagkabayaran. Marami yung gano'n. Kahit yung mga judges, gaya ng isang justice, hindi po ba? Si Justice Pizarro, di ba pinatay yun? Ang kausap po yung asawa ano ba talagang dahilan? O ang pinaghihinalaan daw pumatay, may utang sa kanya. O biro niyo, siya na nga may utang, siya pa pumatay. O kaya, huwag niyong ituturo ang administrasyon na maraming namatay na abogado o judges na kagagawa ng administrasyon yan. Si Presidente nga ang galit na galit sa ganyang mga karahasan. Anyway, teka, ilang minuto pa ba? Pwede na ba tayo muna magpahinga? Pahinga muna tayo. Balikan po natin.
Alright. O, puntahan natin yung SONA. Balik tayo sa SONA. Sabi ni Presidente, yun daw pong mga pagpuna sa kanya, yung pagsalakay sa kanyang pagkatao, yurak sa kanyang reputasyon, yung mga kritisismo sa kanya, ito raw po hindi nababawasan yung kanyang determinasyon na tugunan ang mga suliraning binabalikat ng bansa. Sapagkat wala daw kahit na ilang libong kritisismo ang itapon mo sa kanya. Siya naman daw, kaya naman daw siya nakakatanggap ng ganitong mga kritisismo kasi abay talagang sinalubong niya ng buong giting at tapang at kawastuhan yung mga mayayamang tao, yung mga makapangyarihan. Kaya kita mo naman daw, lahat ginawa niya. Tinakot niya, pinakiusapan niya, binola niya pa nga ang iba para lang sumunod sa tamang daan. Yung mga ma-impluwensya, makapangyarihan. Sapagkat itong mga taong ito, sabi niya, ito ay walang pakialam sa paghihirap ng mga mahihina at mga mararalitang kababayan natin. You know, sinabi niya sa State of the Nation natin. Sabi niya, I cajoled, I shilled, I pushed, and I tangled with men of wealth or influence who are oblivious to the anguish of the weak and the impoverished. For that, I was pilloried to no end. But I did not succumb to the attacks, neither did I allow criticisms, however intense, dampen my determination and initiatives because my purpose was pure and unpolluted. Sabi niya, ginawa niya lahat. At siya raw ay talaga namang winawasak ng walang katapusan. Pero hindi daw po siya natinag sa mga paninira sa kanya. Lahat ng mga kritisismo hindi niya pinansin. Kahit na anong tindi, anong igting, anong kamandag ang itinapo nila. Na kung mahina-hina ang kalooban mo, baka inatake ka na sa puso. Sabi niya, hilyampong lahat na yan ay hindi natanggalan ng kahit nakakapiranggot na determinasyon at inisitibo sa aking paglusong laban sa kanila sapagkat ang aking pong layunin ay puro malinis at walang bahid na personal na interes o paghihiganti man. O, yan ang sabi ni Presidente. Kasi sabi ni Presidente, kung meron man akong dapat na ipagmalaki sa aking Panguluhan, sabi niya, if there is one thing I could be proud of in my presidency, it is doing the unpopular for the greater good of the people. Kung meron man akong dapat na ipagmalaki sa aking Panguluhan, sabi niya, iyan ay ang pagsasagawa ng mga hindi popular na hakbangin para sa mas nakararaming kabutihan na may bibigay sa ating mga kababayan. At ang sabi niya po, I stand here before you today, bearing no conceit, but if there is one thing that I could be proud of is that not once did I waver in doing the unpopular, even if it meant upholding the greatest good for the greatest number. Nakatayo ako sa inyo ngayon, nakaharap ako sa inyo ngayong araw na ito, nang walang kayabangan. Pero sasabihin ko po sa inyo, kung meron mang isang bagay na ipinagmamalaki ko, ang hindi man lang matinag ang pagsasagawa ko ng isang hakbangin na hindi popular
sa tao at sa inyong lahat. Kung ito naman ay tutungo sa pagbibigay ng mas malaking kabutihan sa mas maraming tao at mga kababayan natin. Sabi ni Presidente, inaamin ko, sabi niya, I admit that the past 5 years of my presidency have been truly challenging and humbling. Inaamin ko na 5 taon ng aking Panguluhan ay talaga namang isang matinding paghamon. At talagang ikay magiging makumbaba dito sa posisyon na ito. I bore no illusions. Ano pa? That steering a nation towards a comfortable life for every Filipino would be easy. Indeed, the past 5 years have truly been challenging and humbling. Sabi niya, wala naman akong nasa isip. Wala akong ilusyon na pamamahala dito sa ating bansa patungo sa komportableng buhay para sa bawat Pilipino ay madali. Katunayan, yung 5 taong nakaraan ay talaga naman punong-puno ng paghamon at talagang padadapain ka bilang isang tao. Ang ipinangako ko lamang, sabi niya, ang isinumpa ko na kung maaari lamang gagawin ko ang lahat upang magkaroon ng kahit na komportabling buhay man lamang sa mga Pilipino. At ito'y ginawa ko sa pamamagitan ng mga programa na nakatuon sa kanila, sa kanilang kalusugan, sa kanilang seguridad, sa kanilang pag-unlad. And if I remember correctly, in my administration, I said we'll implement a human approach to development, governance, and people's welfare in the areas of health, free education, adequate food and housing, environmental preservation, and respect for culture. Kung matatandaan ko sa aking administrasyon, ang sabi ko ay ako'y magpapatupad ng isang programa na makatao at pangtao at iuunlad ko ang kapakanan ng sambayanan sa larangan ng kalusugan, ng libreng edukasyon, sa tamang pagkain at sa bahay na maring tirahan ng mga wala. Pati na ang pagbibigay ng proteksyon sa environment. Pati na yung paggalang sa kultura. Kaya ngayon, sa aking huling taon, konti na lang yung aking mga pinapangarap. Mas marami akong gustong maalala sa aking mga ginawa. I have fewer visions for my country, but more remembrances. Today, as I approach the end of my term, I have fewer visions, but more remembrances. But mine is not to rue or second guess what might have been, but to bear and respond with the urgency of the unforeseen events as they unfold. Sabi niya, habang sa pagtapos ko ng aking Panguluhan, mas maiksi ang aking mga pangarap. Mas marami yung pag-alala sa nakaraan. Pero yung akin ay hindi para magsisi o mag-isip na sana itong ginawa ko o ano kayang nangyari kung ito. Kung hindi, balikatin ko at tugunan ko ang mga
pangangailangan, ang madali ang pangangailangan o pangmatagal ang pangangailangan ng mga kalakaran o mga trahedya, kalamidad na dumating sa ating buhay habang ito ay nakikita nating dumarating. Sabi niya, even when I took my oath of office, I knew the gravity of the enormity of the problems of the country. Ano pa? Precisely because of that awareness, I was driven to hasten the implementation of changes I believe the country needs. Nung ako po ay sumumpa bilang Pangulo, alam ko naman po ang kasilanan, ang kabigatan, ang kahirapan ng suliranin ng ating bansa. Eh dahil nga po ako'y alam ko yan, kaya ako talaga sumikap para mapadali yung mga pagbabago na gusto kong ipatupad na kailangan ng ating bansa. Alright, tayo muna ay magpapahinga. Babalikan po natin kaagad kayo. Alright. Ngayon naman meron ako pong gustong, kasi marami ho tayong tinatanggap na mga text messages, pinapadala sa atin itong mga, meron akong picture, 2 picture, 3 picture, 4 na picture, pagkatapos kinukote daw ako na yun daw ang sinabi ko noon at ngayon. Kaugnay po ito sa pagkapanalo ni Heidelin ba? O Heidelin Diaz ng gold medal. Ayan, papakita ko sa inyo. Yan yung una kong natanggap. Ito na yung noon. Ang sabi ko daw, just because you're a silver medalist, entitled ka sa drugs, bawal po yan, Miss Heidelin. Our intelligence report is credible, very credible. Kasama ka sa drug list. Naku, hindi ko po ito sinabi. Ang natatandaan ko, kasi teka muna, ganito po yung istorya niya na kailangan meron kayong background. Noong May 10, 2019, ako po ay tagapagsalita ni Presidente. At 3 beses isang linggo, ako po ay nagkakaroon ng press briefing. And then, nung Mayo 10, siguro mga a few minutes, half an hour, baka less, na bago tayo nag-briefing, nakatanggap tayo ng tawag ni Presidente. At sinabi niya sa akin, ilabas mo yung ipadadala ko dyan na matrix, kung saan yung mga intelligence, gumawa sila ng mga diagram, na yung mga taong involved o maaaring involved sa na ako'y gustong tanggalin sa posisyon, Aus Duterte Matrix ang naging tawag ng media doon. So yun naman ay prinisinta ko. Unang-una yung Matrix, wala akong kinalaman doon. Natanggap ko lang nga yun, ilang minuto bago ako mag-press briefing. Pangalawa, I suppose, yun po ay galing sa intelligence. Siyempre, ang mga intelligence, ang military, ang kanila pong trabaho
pangalagaan ang seguridad ng bansa at ng presidente. So yung mga nagpaplano ng masama kay presidente at sa bansa, masama at labag sa batas, tungkulin nila na bantayan nila, subaybayan nila yung mga tao. O, kung ano-ano mga koneksyon. O, madali sabi, yun ang matrix. So, yun naman yung nilabas ko. O, pagkatapos nun, nagkataon naman, doon sa isang drawing, meron pong lumabas doon na pangalang Rodel Jaime, na ito naman, yung involved sa video ng itong totoong narcolist. Madalit sabi, doon sa Matrix, lumalabas na parang bahagi siya doon sa Aos Duterte Matrix. At ang ginawa ng mga gumawa noon, sa tingin ko lang kasi nung tinanggap ko naman yon, prinisinta ko, yun naman ang instruction So pag galing sa presidente, siyempre, hindi mo pa pwedeng questionin si presidente, bakit mo ako pinapapresenta nito? Ano ba ito? Fake ba ito? Hindi naman ho ganon. Siyempre, presidente ng bansa yan. At saka meron tayong tinatawag na presumption of regularity pag binigay ka ng ginawa ng isang presidente o ng isang public official, isang bagay. Ang presumption yan, regular yan. At saka, galing sa military, I suppose yan, binalidate na. Okay. So, nung tinanong mo ako ng media, sabi niya, bakit nandito si Hedilin, yung silver medalist natin, tsaka si Gretchen Ho, isa pang atleta. Siyempre, alam na may sasagot ko, kasi ganito. Hindi ko nga alam. Sabi ko, hindi ko alam. Bakit nandyan yan? Unang-una, hindi ko mga na-examine yung mga, dahil maraming pages Wala ka namang oras, basta ang instruction lang present. Anyway, so, kinaumagahan, kasi after the press briefing, tingnan ho natin yung mga nakalagay doon. Yung pala, sa aking pagsusuri, yung pangalang Rodel Jaime na involved doon sa video ng ito, ang totoong narcolist, parang ipinalalabas ng mga gumawa ng Matrix. Yung kanyang background, kung ano naman ang kanyang, saan siya galing, kung sino yung kanyang mga sinusundan, yung mga idolo niya, kung sino yung mga friends niya. Doon ho lumabas na parang ang dating, itong si Rodel Jaime, tagahanga, follower ni Hedilin Diaz at ni Gretchen Ho. So, ibig sabihin, yung iba naman, ang basa, dahil na, kasi pag nandun ang pangalan, akala nila, lahat ng pangalan nandun involved na hindi. Meron siyempre, may mga dahilan kung ba't nilagay. Dahil kung may connection nga pinapakita lang kung anong uring pagkatao mo. Ano bang status mo? Ano bang political leaning mo? Sino ba mga sinusundan mo? Para malaman ang pagkatao mo. Kaya nung nailagay po yung dalawang pangalan ni Hedilin sa ni Gretchen Ho, pinapakita lamang na fans itong si Rodel Jaime nitong dalawa. Siyempre, maraming fans. Sikat Sikat naman talagang magaling. So, yung iba naman, nakala nila dahil nandun ang pangalan ni Hedilin. Yung isa dalawang reporter. Sabi niya, bakit na dyan? Kasama ba yan? Drug addict ba yan? O drug, ano ba yan? Involved sa drugs ba yan? Dahil yung sa narcolist ng listahan. Sabi ko, hindi ko alam. Pero sinuri ko, yung pala, yun lang palang ibig sabihin nun. Kaya the following day, nung May 11, kung hindi tayo nagkakamali, May 10 pala. May 10. May 9 yung yung press con yata May 10 kasi nakalagay doon sa statement natin. Sinasabi ko doon na mukhang mali ang basa nyo. Hindi involved si Hedilin dito at si Gretchen Ho. Pinapakita lang doon yung pagkatao ng Rodel Jaime kung sino ang kanyang mga sinusundan. Kung baga, ganito, ito ang analogy, sabi ko kay Carmina Constantino. Halimbawa, may Matrix na sino yung mga involved sa drug. Yung pangalan ko lumabas, halimbawa.
Okay? Pag nakalagay ang pangalan ko doon at yung gumawa ng matrix, pinapakita niya kung sino yung aking mga kaibigan sa Facebook. Siyempre, ilalagay doon. Alam ba, sabi ko kay Carmina kung sino. Halimbawa, kaibigan kita, inilagay ko doon ang pangalan mo. Ibig ba sabihin, involved ka sa drug kung ako ang involved? Siyempre, hindi. Guilt by association yun. Kaya lang nilagay doon para malaman lang kung sino friends ko. Ganon din po yun. Okay. O, tapos, eto ha. O, balik mo nga dun sa mga fake. Ngayon, ito, dahil nanalo siya ng gold, yung mga detractors ni Presidente, at siyempre, dahil ako nagtatanggol sa Presidente, ayaw nila sa hate na hate ako ng mga oposisyon. Kasi ako daw nagpapaliwanag, binabago ko daw ibig sabihin ni Presidente, pinapabango ko daw. Samantalang, yun naman ang paliwanag ko, nanggagaling din sa pahayag ni Presidente. Hindi lang nila sinasama yung paliwanag niyang nasa baba. Ang kanilang pinopokus yung nasa taas. Nakakala nila, masama. Yung pala, merong mga kulatilya dun sa ilalim. So ngayon, para siraan si Presidente, sabi niya, bakit noon sinama mo yan sa Matrix? Pagkatapos nga, pinupuri mo hanggang langit. Eto na. Kaya ito, iba-iba, iba-ibang larawan ko, pero para pareho ang nakalagay na di umano galing po sa akin, na hindi naman po totoo. Makikita nyo na halatang halata na talagang sinisiraan lang po ang inyong lingkod at ang administrasyon. Kasi para pareho yung kino-quote na hindi ko naman sinabi. Sabi niya, May 8 daw, just because you are a silver medalist entitled ka sa droga, bawal po yan, Ms. Edeline. Our intelligence report is very credible, kasama ka sa drug list. Hindi ko po sinabi yan. Kaya, nag-issue po ako ng statement, nilagyan akong fake news. Tapos, meron daw akong sinabi naman, congratulations, Edeline, for the gold. Mali pa English. Kayo naman. English major ho ako. Napupuri nga yung English natin Hanap pa raw sila ng dictionary. Ito mali grammar. Sabi niya, ano yan? To our countries, ano yan? Lakihan mo nga yan. We always know that you will bring honor to our country. That's why the Duterte administration always extend. Yan. Mali pa grammar. It's support to you. Sila rin ang gumawa niyan. Hindi ko rin sinabi yan. Totoo na kinongratulate ko. Ito ang aking official statement. Tingnan nyo naman ang English ko rito. Maiksi lang, simple lang. Sabi ko, Edeline Diaz feat makes us Filipino proud. Her getting the gold is a testament to the Filipino race's talent and indefatigable spirit. It serves as an inspiration to all Filipino athletes that getting gold in the Olympics is no longer a dream, but a reality. Congratulations, Edeline Diaz. Yan po ang official statement ko. Hindi po yung mga fake na yun na pinagkukumpara nila para pakita na, noon, banat ka. Ngayon, pinupuri mo. Hindi po totoo lahat yun. Now, pwede ba natin pakita yung, yung matrix kung saan lumabas? Mag-break muna tayo para, break muna natin ng sandali lang. Medyo extend natin ng konti ito. Facebook naman to Okay. Now, yun yung pagkabanggit kay Edeline Diaz. Hindi nga ako lumabas yun dun sa yung unang mga matrix na mga drawing na nilabas ko. Parang subsequent na lang yun. At saka,
parang may nakapo na lang. Pero tingnan nyo, nakunan kasi ito sa TV. Tingnan nyo kung paano lubas ang pangalan. Yung pakizoom nyo. Yung pangalan no ni Rodel Jaime, ayun. Okay? Ayan ang Rodel Jaime. Yung nung nasa gitna. Ngayon may nakalagay ho doon na following Hedelyn Diaz. Ibig kong sabihin, pina-follow nitong si Rodel, klarong-klaro. Pag sinabi niyong following, ibig sabihin follower, fan. Kaya nga yung mali ang isang reporter doon na inadapt naman ng iba na, oh, bakit? Kasama ba yan sa ano? Kaya nga gumawa kagad tayo ng statement na hindi, mali ang basa nyo. Follower lang yan. Pero ngayon, syempre, ginagamit to nila. Kaya katakot-takot na sa social media, sinicirculate to nila na yan daw ang ginawa ko, tinag ko daw, pagkatapos daw ngayon, ayaw pa ako raw mag-apologize. Sus Mariosep talaga kayo. Ngayon, hindi lang yan, may bago na naman. Sabi sabi niya, may nananawagan yan na wag ka daw iboto pag ikaw ay kumandidatong senador. Ibang klase rin ng mga tao talaga, no? Ay, nako. Pinasisikat nyo lang inyong lingkod. Pinag-uusapan nyo. Kagandang hindi tayo sikat. Alam nyo, kahit na anong gawin nyo, meron pa. Pakita mo nga yung, tinan nyo, yun yung isang nagmagandang loob na viewer ng Counterpoint. Gusto ko kasing ilabas doon yung aking panawagan kasi nananawagan lang tayo sa TV. So naisip niya, maglagay nga ako ng billboard para sa'yo. Ako na lang magbabayad. Manawagan ka na magkaroon ng pagbabago ang mga tao. Alam nyo, naglagay ng billboard na malaki. Nakita pa nga ito ni Presidente Gloria Arroyo. Tinawagan ako, sabi niya, ang ganda lang. Hindi ko nga nakita. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita. Nakikita ko lang, pinapadala sa akin. Tingnan po ninyo, yung nakalagay original. Yan ang nasa billboard dyan sa may Blue Ridge, Katipunan, yung going to Ateneo. Kung galing kayo ng Aguinaldo. Ano ba nakalagay dyan? Panalo tayo pag may pagbabago. Pagkatapos, ano ba nakalagay pa dyan? Laging tugunan. Ano ba yan? Laging maghugas ng kamay at magsuot ng face shield. Yan. Siguro naman. Palagi nilang naririnig sa akin. So, they're just quoting me. Alam niyo yung mga ginawa ng mga salbahe? At marami naman nung naniniwala, umiikot ngayon sa social media. Ang ginawa ho nila, nagpalabas sila ng Photoshop, pinalitan ho nila yung billboard na picture. Ang nilagay ho niya, ayan, tingnan nyo, naka-bathing suit ako, babae ako. At pinalitan nila, nakalagay, Panelo. Is it me you're looking for? Panelo. Dahil sabi, ito ho yung fake. Parang pinalalabas pa nila ngayon na ako daw ay nagpalagay ng billboard. Wala pong ganyang billboard. Dito lang yan sa mga social media. Ang billboard na tunay, hanggang ngayon nakatayo, yung pa rin, yung original. Yan yung fake na yan, Photoshop lang yan. Ang ginawa nila, kinuna nila yung buong picture, yung lugar, pati yung kotse, yung pader, yung billboard, pinalitan lang nila yung retrato. Kaya parang akala ngayon ng tao, saan yung Katipunan yan Ang ginawa pa nila, ito'y along Katipunan. Yung mga iba naman, gullible, naniwala naman. Yung ibang mga concerned, siyempre, nag-text sa akin, alam mo ba ito? Nagpatayo. Sus Mariosep. In fact, ang naging reaction ko, natawa ko. Natawa ko sa itsura ko. Sabi ko, Photoshop yan. Yung usual mga anti-Duterte trolls na naman yan. Yung mga naninira na naman sa akin yan. Ay, nako. Yan. Kaya ako, kailangan maging maingat ho kayo. Hindi lamang po yan. Nako, bukas, meron na naman na gumamit ng fake account, messenger account naman, pati si Imelda Papin, kamuntik na siyang mag-donate ng malaking pera. Dahil daw ako'y
Nanghihingi ng pera sa community pantry, Diyos ko naman, kayo naman, ilang beses ko na sa inyo sinasabi na lahat ng account dyan sa Messenger, Facebook, puro fake ho yan unless may nakalagay na official account. At hindi po tayo nanghihingi ng kahit na anong pera. Ngayon, yung latest nag-text, si Nilo Tayag, kamuntik na naman daw sila. At tungkol na naman sa bigas. Humihingi raw ng pera para sa bigas kasi daw ako daw mag-donate ng grabe. Alam nyo, ang problema naman ho kasi sa mga kaibigan din nating iba, gaya ni Imelda Papin, sabi ko, ikaw naman, hindi naman ako nagtatagalog dyan sa Facebook o sa Messenger. Ang palaging ginagamit ko yung English language kasi madali eh. Tagalog na. Hindi lang yan ako. Nag-Bicol ka na pala. Bicolano ako, nag-Bicol. Tapos sinagot ka ng Tagalog, hindi ka pa nagduda. Tuloy-tuloy pa rin ang Tagalog sa'yo. Sabi ko kayo naman, napaka-gullible nyo naman. Kaya wag ko kayong makikinig. Lahat, basta ginamit ang pangalan ko, wag niyong sundin. Hindi totoo yan. Ayan po, pareho rin ang ginagawa ni Mayor Sara, ginagamit pangalan sa kanyang presidente. Basta ginamit yung pangalan ni Presidente Duterte, Bongo, Mayor Sara, Panelo, hindi ho totoo yan. Hanggat hindi nyo ko kinakausap na personal. Yan. Malalaman nyo kung totoo hindi. Anyway, nabot na po tayo ng oras. Pansamantala, nagpapaalam po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. At nagsasabi sa inyong kayo po ay magsuot ng face mask, ng inyong face shield. At pag kayo po yung nasa labas, huwag po kayong magkumpulan. Kayo po ay mag-social distance ng 2 meters o kaya naman 6 na pie at maghugas ng inyong mga kamay at magpalusog po kayo ng katawan. At pag kayo nagising na sa umaga, maniwala po kayo. Magbigay tayo ng konting panahon. Manalangin, magpasalamat tayo sa dakilang lumikha sa pagbibigay ng ating buhay, pagdurugtong po nito, pag-aakay sa atin sa tuwid na landas, at tayo'y magpasalamat at manalangin po tayo sa patuloy na kalusugan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang ang kanyang matapat na paglilingkod sa ating lahat ay ipagpapatuloy niya. Pagdasal na rin po natin ang kalusugan ng kanyang pamilya, kasama na po tayong lahat at ang sangkatauhan. Hanggang bukas na muli, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Salvador Panelo po, nagsasabing, let us tread the path of roses. Let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all. Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney, Secretary Panelo pala, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na at para malaman ng mga tao. Mukha at tatakbo ka. Yung Pangulo, siguro lalakad na lang tayo sa Senado para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, yung pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tip-top pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the President. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk,
Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Oo. Whichever. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your endorsement.